Narito ang mga kwento ng mga individual na nasintensyahan ng ilang dekada sa likod ng rehas. Mga kriminal na nabuhay ng mas matagal kaysa sa kanilang mga prison sentences at mga taong maling nahatulan ngunit nakalaya lamang matapos ng halos buong buhay nila sa piitan. Ito ang mga kaso ng mga dangerous criminals at wrongfully convicted individuals na pinalaya matapos pagsilbihan ng batas ng mahigit 7 dekada. Magsimula tayo sa kwento ni Ricky Jackson. Mahirap sigurong isipin ang makulong ng 40 taon para sa isang krimen na hindi mo naman ginawa, ngunit ito ang naging realidad para sa kanya. Noong 19 na taong gulang pa lamang si Ricky Jackson, inaresto siya ng mga otoridad para sa isang krimen na wala siyang kinalaman. Ayon sa ulat ng pulisya, si Ricky ang responsable sa pagkitil sa buhay ng isang salesman na nagngangalang Harry Franks. Ang taming ebidensyang nahawak ng mga pulis sa panahong iyon ay ang witness statement mula sa isang 13 anyos na bata na si Eddie Vernon. Bukod sa pahayag ng batang ito, walang anumang physical evidence na nagtuturo kay Ricky sa krimen. Sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya, napatunayang guilty si Ricky Jackson. Sa una ay ibinaba sa kanya ang death sentence, ngunit matapos ang ilang appeals, ito ay napalitan ng life sentence. Ipinadala si Ricky sa bilangguan noong 1974 sa pag-aakalang doon na siya mamamatay. Subalit noong taong 2013, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaso nang ang witness na si Eddie Vernon ay bumigay at umiyak. Inamin ni Eddie na hindi niya nakita si Ricky na ginawa ang krimen laban kay Harry Franks. Ibinunyag niya na pinilit o coerced lamang siya ng mga pulis noon upang ituro si Ricky. Napag-alaman na hindi man lang nakita ni Eddie Vernon ang mismong pag-atake. Dahil sa nakakagulat na revelasyong ito, tuluyan nang napalaya si Ricky Jackson noong 2014 matapos ng 4 na dekada sa kulungan. Bagamat binigyan siya ng $18 milyon bilang danyos, marami ang nagsasabing hindi nito mapapalitan ng 40 taon ng kanyang buhay na nasayang. Sinabi pa ng iba na kung sila ang nasa katayuan ni Ricky, hindi nila tatanggapin ang halagang iyon kapalit ng halos buong buhay nila. Sunod naman nating tignan ang kaso ni Betty Smithy, ang itinuturing na America's longest-serving female inmate. Noong 1963, kinitil ng babaeng ito ang buhay ng isang minero na naging dahilan upang mapatawan siya ng life sentence. Habang nasa likod ng rehas, sinubukan niyang tumakas ng 4 na beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay muli siyang nahuhuli ng mga otoridad. Sa kalaunan, nagdesisyon si Betty na itigil na ang pagtatangka sa pagtakas at sa halip ay ayusin ng kanyang buhay sa loob ng kulungan. Iginuol niya ang kanyang oras sa pag-aaral at pagsusulat ng mga tula. Noong 2003, nag-apply si Betty para sa parole ngunit ito ay na-reject. Gayunman, muli siyang umapila noong 2012 at sa pagkakataon ito, siya ay tuluyan ng pinalaya. Naniniwala ang judge na nagbago na ang kanyang pagkatao habang nasa loob ng piitan. Matapos ng 49 na taon, nakalaya si Betty Smithy sa edad na 69 bilang isang malayang babae. May mga opinyong nagsasabing hindi na siya dapat pinalaya dahil sa bigat ng kanyang krimen, ngunit nanaig ang desisyon ng korte na siya ay nagbago na. Dumako naman tayo sa kwento ni Thomas Trantino. Noong 1963, nalasing si Thomas at nasangkot sa isang away laban sa 2 pulis na humantong sa pagkamatay nito. Inaresto siya ilang araw matapos ang insidente at sa korte ay hinatulan ng death penalty. Nanatili siya sa death row ng loob ng 8 taon hanggang 1971 nang i-abolish ng estado ng New Jersey ang death penalty. Dahil dito ang kanyang sentensya ay napalitan ng life behind bars. Habang nakakulong, nakapagsulat si Thomas ng 2 libro. Noong 2002, nag-apply siya para sa parole at nakakagulat na siya ay pinalaya. Gumugol siya ng 39 na taon sa bilangguan na naging dahilan upang kilalanin siya bilang longest-serving prisoner ng New Jersey. Bagamat maraming pulis at mamamayan ang nadismaya sa kanyang paglaya, 4 na dekada lamang ho ang naging kabayaran ni Thomas para sa kanyang ginawa. Isang kakaibang kaso naman ang kay Joseph Ligon.
Noong 1953, sa edad na 15, nasentensyahan siya ng life in prison. Nangyari ito matapos malasing si Joseph at gumawa ng serya ng mga nakawan na nagresulta sa pagkasugat ng 6 na tao at pagkamatay ng 2. Napatunayan siyang guilty sa mga krimeng ito. Lumipas ang maraming taon at noong 2016, nagbago ang batas kung saan idineklara na unconstitutional ang life sentences para sa mga juveniles o mga menor de edad. Bilang resulta, napalaya si Joseph noong 2017 matapos ang 68 taon sa loob. Pumasok siya sa kulungan bilang binatilyo at lumabas sa edad na 83. Ang nakapagtataka sa kanyang kwento ay noon una, tumanggi siyang lumabas. Bagamat malaya na sana siya, mas ginusto niyang manatili sa presuhan dahil ayon sa kanya, masyado na siyang sanay sa buhay sa loob ng kulungan at ito na ang kanyang nakagisnang mundo. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili siya sa pasilidad na iyon. Sa kaso naman ni Charles Ford, isang trahedya ng hustisya ang naganap noong 1952 nang mapatawan siya ng life sentence. Gumugol siya ng 64 na taon sa kulungan para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Hindi siya naroroon sa pinangyarihan ng krimen kung saan may isang buhay na nawala. Sinasabing na profile lamang siya ng judge at ng jury at sa kasamaang palad, hindi kailanman nag-submit ng appeal ang kanyang abogado. Pumasok siya sa kulungan sa edad na 20 at nakalabas na lamang sa edad na 84. Matapos ang hatol na palayain siya, inilipat si Charles sa isang nursing home dahil sa kanyang katandaan at kawalan ng kakayahang alagaan ang sarili. Umiyak si Charles sa korte nang marinig ang desisyon ng kanyang paglaya na nagsilbing wakas sa mahigit 6 na dekadang pagkakakulong para sa kasalanang wala siyang kinalaman. Kilalanin naman natin si John Bunz, ang itinuturing na New York's oldest inmate. Ikinitil ni John ang buhay ng kanyang asawa na nakasama niya sa loob ng 17.5 taon. Nag-ugap ang krimen sa isang pagtatalo na humantong sa paggamit niya ng martilyo laban sa biktima. Ibinigay sa kanya ang life sentence dahil sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang sentensya, nakatakda sana siyang palayain kapag siya ay umabot na sa edad na 112. Gayunpaman, pinalaya siya ng mas maaga sa edad na 74 upang makatanggap ng medical care. Sa kasamaang palad, namatay din si John Bunz noong 2014 sa parehong taon ng kanyang paglaya. Ang kwento naman ni Harvey Stewart ay puno ng paulit-ulit na pagkakakulong. Noong 1951, nasentensyahan siya ng 10 taon para sa armed robbery. Matapos makalaya, muli siyang nakulong dahil sa pagpatay sa isang lalaking nagngangalang James Ladd. Ilang beses siyang nakatakas sa kulungan, ngulit mabilis ding nahuhuli at naibabalik sa piitan. Napalaya siya noong 1985 matapos magsilbing ng 9 na taon. Ngulit makalipas lamang ang 12 buwan, inaresto siyang muli. Sa pagkakataong ito ay para sa pagnanakaw sa bangko. Sa kabuuan, nagsilbing Harvey ng 59 na taon sa likod ng rehas. Noong 2011, sa edad na 83, siya ay tuluyang pinalaya. Sa panahong ito, wala na siyang pamilya o mga kaibigan dahil pumanaw na silang lahat habang siya ay nakakulong. Nang tanungin tungkol sa kanyang karanasan, inamin ni Harvey na isang malaking waste of life ang nangyari at hindi niya ito irerekomenda sa kahit sinuman. Isang kilalang pangalan sa mundo ng organized crime ay si John Francese, isang membro ng isa sa pinakamapanganib na mafia family sa Amerika, ang Colombo Crime Family. Ipinagmalaki niya na di umano ay tinapos niya ang buhay ng 50 tao, ngulit hindi siya kailanman na-convict sa mga pagpatay na ito. Halip, binigyan siya ng life sentence para sa ibang krimen, partikular na ang pag-o-orchestrate ng maraming bank robbery sa buong Estados Unidos. Gumugol siya ng 50 taon sa kulungan. Noong 2011, pinalaya siya sa edad na 73,
Ngunit bumalik din agad sa kulungan dahil sa extortion. Ipinagdiwang niya ang kanyang ika-100 kaarawan sa loob ng pitan noong 2017 at pinalaya rin bago matapos ang taon. Sa kabuuan, higit sa 40 taon ang ginugol ni John Frances sa loob ng bilanggaran, isang presyo na kapalit ng kanyang buhay sa mafia. Sa huli, narito ang kaso ni James Moore. Noong 1962, pinatay niya ang isang 14 na taong gulang na babaeng nagngangalang Pamela Moss na naging dahilan ng kanyang life sentence. Habang nasa loob, nagtrabaho siya sa iba't ibang posisyon at nakapagtapos pa ng pag-aaral. 20 beses siyang nag-request na palayain, ngulit sa bawat pagkakataon ay tinanggihan ito ng judge. Ito ay nagpatuloy hanggang June ng 2022, kung kailan, matapos ang 60 taon sa bilanggaran, ay tuluyan na siyang pinalaya. Sa kanyang paglabas, ay nasa full-time care na siya at kinailangan ng putulin ang pareho niyang binti. Ito ang naging kinahinatnan ng isang tao na nagbayad ng 60 dekada ng kanyang buhay para sa isang karumal-dumal na krimen.